May isang babae. Ang pangalan niya ay Isabel Cruz. 26 na taong gulang. Kasambahay sa isang malaking kumpanya sa Makati. May amo siyang lalaki. Silvio. Ang pangalan niya ay Rafael Santillan. 32 taong gulang. Gwapo. Mayaman. Powerful. Pero may kakaiba. May kakaiba sa mukha niya. Parang pamilyar. Parang nakita na ni Isabel. At nang tuluyan niyang tingnan, namutla siya. Kasi kamukha. Eksakto ang mukha. Ang lalaking tinanggihan niya 3 taon na ang nakakaraan. Ang lalaking iniwan niya dahil sa kahirapan. Pero impossible. Kasi yung lalaking yun, mahirap. Driver lang. Tapos itong sihi, bilyonaryo. Paano? Bakit? Ano ang koneksyon? At bago natin simulan ang buong kwento, gusto kong sabihin sa inyo. Ang kwentong ito tungkol sa regrets. Sa maling desisyon. Sa taong iniwan mo dahil sa pera. Pero bumalik sa buhay mo sa paraang hindi mo inaasahan. At kung gusto ninyong malaman kung paano nagsimula ang lahat, kung sino talaga si Rafael, kung bakit kamukha niya ang dating boyfriend ni Isabel, at kung ano ang mangyayari sa kanila, huwag kalimutang mag-like ng video na ito. Ay share ninyo sa mga taong nag-regret din sa past relationships nila. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwentong puno ng twist, puno ng emosyon at puno ng aral. Ay click ang notification bell para updated kayo. At mag-comment sa baba kung may ex kayo na parang bumalik sa buhay ninyo sa unexpected way. Gusto naming marinig ang kwento ninyo. Sige, simulan natin. Si Isabel Cruz, ipinanganak sa Tondo, Manila. Lumaki siya sa mahirap na pamilya. Ang tatay niya, namatay na. Namatay noong siya ay 13 taong gulang pa lang. Dahil sa sakuna. Aksidente sa construction site. Nahulog mula sa ika-6 mong palapag. At namatay on the spot, walang insurance. Walang benefits. Wala. Ang nanay niya, si Aling Rosa, labandera. Naglalaban ng mga damit ng ibang tao. Mula umaga hanggang gabi. Ang sahod niya, 300 per bundle. At sa isang araw, 2 hanggang 3 lang ang kaya niyang tapusin. Kaya ang kita niya, mga 600 hanggang 900 piso per day. Sakto lang. Para sa bigas. Para sa ulam. Para sa kuryente. Para sa tubig. May 2 kapatid si Isabel. Si Mario, 23 taong gulang. Construction worker. Nagtatrabaho sa isang site sa Quezon City. Ang sahod niya, 500 piso per day. Walang benefits. Walang Easter. Walang PhilHealth. Contractual lang. At si Liza, 19 na taong gulang. College student. Nag-aaral ng education sa isang state university. Scholar. Kasi matalino. Pero mahirap pa rin. Kasi walang pangbaon. Walang pang-transportation. Kaya naglalakad siya araw-araw papasok sa school. At si Isabel, bilang panganay na babae, responsable din kaya after high school, hindi na siya nag-college. Nagtrabaho na lang. Nag-apply bilang sales girl sa isang mall. Pero ang sahod, minimum wage lang. 375 piso per day. Hindi sapat. Kaya nag-resign siya after 6 months. At nag-apply bilang factory worker. Pero mas mahirap. Mas mababa pa ang sahod. Kaya nag-resign ulit. At sa wakas, nag-decide siya. Mag-apply bilang kasambahay. Kasi mas malaki ang sahod. May libre pang board and lodging. Kaya nag-apply siya sa isang placement agency. At natanggap siya. Napunta siya sa isang pamilya sa Makati. Ang amo, isang business executive. May asawa. May 2 anak. At ang sahod ni Isabel, 15,000 piso per month. Plus free room. Plus free meals. Okay na. Kaya doon nagsimula ang buhay niya bilang kasambahay. 3 taon na siyang nandoon. 3 taon na siyang nagtratrabaho. At masaya naman siya. Kasi mabait ang amo. Mabait ang amo niya. Hindi abusive. Hindi bastos. Respetuoso.
Pero may isang problema. Wala siyang love life. Wala siyang boyfriend. Kasi busy siya. Kasi focused siya sa pag-ipon. Sa pagpadala ng pera sa pamilya. Pero noon, may boyfriend siya. 3 taon na ang nakakaraan. Ang pangalan niya ay Daniel. Si Daniel Santos. 23 taong gulang noon. Driver ng isang delivery truck. Ang sahod niya, 8,000 piso per month. Maliit. Pero masipag siya. Mabait. At mahal niya si Isabel. Sobra. Nakilala ni Isabel si Daniel sa palengke. Bumili siya ng gulay. Para sa amo niya. At nakita niya si Daniel. Nagpapahinga sa tabi ng truck. Nagyoyosi. At napatingin si Isabel. Gwapo. Matangkad. Moreno. May ngiting nakakaakit. At lumapit si Daniel. Miss, okay lang ba? Mukhang mabigat yung dala mo. Tulungan kita. At tinulungan niya si Isabel. Dinala ang mga pinamili sa bahay ng amo. At doon nagsimula. Naging friends sila. Nag-exchange ng numbers. Nag-text. Nag-call. At naging close. At after 2 months, naging sila. Official. Boyfriend and girlfriend. At masaya sila. Nag-date. Nag-bonding. Nagplano ng future. Pero may problema. Ang sahod ni Daniel, maliit. Ang sahod ni Isabel, maliit din. Paano sila mag-aasawa? Paano sila magkakaroon ng sariling bahay? Paano sila magkakaroon ng pamilya? At nag-aalala si Isabel. Nag-iisip. Nag-doubt. At isang araw, dumating ang ex-classmate niya. Si Tony. Nagtrabaho na bilang call center agent. Ang sahod niya, 20,000 piso per month. Malaki. Stable. May benefits. At nag-chat si Tony kay Isabel. Nag-invite magkape. At pumunta si Isabel. At doon, nagkwentuhan sila. At sinabi ni Tony, Isabel, gusto kita. Gusto kitang ligawan. Gusto kitang maging girlfriend. Kasi alam kong deserve mo ng better life. Deserve mo ng taong may stable job. Deserve mo ng taong may pera. At nag-isip si Isabel. Si Daniel, driver lang. 8,000 lang ang sahod. Si Tony, call center agent. 20,000 ang sahod. Sino ang mas practical? At sa gabing iyon, kinausap ni Isabel si Daniel. Daniel, kailangan nating mag-usap. Nagtaka si Daniel. Bakit? May problema ba? Huminga ng malalim si Isabel. Daniel, mahal kita. Pero hindi ko alam kung kakayanin natin. Ang sahod mo, maliit. Ang sahod ko, maliit din. Paano tayo mag-aasawa? Paano tayo bubuo ng pamilya? Paano tayo magiging masaya? Nasaktan si Daniel. Isabel, magsisikap ako. Maghahanap ako ng better job. Mag-aaral ako ng driving skills para maging private driver. Tumaas ang sahod. Kaya natin yan. Umiling si Isabel. Daniel, hindi sapat yan. Kasi ang mundo, realistic. At gusto ko ng sigurado. Gusto ko ng stable. At sorry, Daniel. Pero hindi ko alam kung ikaw yun. At umiyak si Isabel. Daniel, sorry. Pero break na tayo. Sorry talaga. At umalis siya. Iniwan si Daniel. Umiiyak. Nasaktan. Nanginginig. At kinabukasan, sinagot ni Isabel si Tony. Naging boyfriend niya. At masaya siya. Kasi may pera si Tony. May regalo. May date sa magagandang lugar. May future. Pero after 6 months, nalaman ni Isabel. Si Tony, may iba pang girlfriend. Hindi lang siya. May 3 pa. At lahat ginagamit lang. Para sa pera. Para sa favor. Para sa sex. At nasaktan si Isabel. Nag-break sila. At nag-regret siya. Nag-regret na iniwan niya si Daniel. Pero huli na. Kasi nung hanapin niya si Daniel, wala na. Umalis na.
Lumipat na ng bahay. Walang contact number. Wala na. At mula noon, naging single na si Isabel. Hindi na nag-boyfriend. Kasi natakot. Natakot na masaktan ulit. Natakot na magkamali ulit. At ngayon, 3 taon ang lumipas. At nandito siya. Kasambahay pa rin. Pero sa bagong amo na. Kasi yung dating amo niya, lumipat ng ibang bansa. Kaya nag-resign siya. At nag-apply ulit sa placement agency. At natanggap siya. Sa isang bagong employer. Ang employer niya ngayon hindi pamilya. Kundi isang bachelor. Isang CFU. Ang pangalan niya ay Rafael Santillan. 32 taong gulang. CEO ng Santillan Logistics Corporation. Isang malaking kumpanya ng logistics. Naghahandle ng delivery services. Ng warehousing. Ng freight forwarding. At ang net worth, bilyon-bilyong piso. At si Rafael, nag-hire ng personal housekeeper. Para sa penthouse niya sa Makati. Para maglinis. Magluto. Magbantay ng bahay. At napili si Isabel. Kasi may experience siya. Mabait. Masipag. Maayos ang record. Kaya doon nagsimula ang buhay ni Isabel sa penthouse. 1 buwan pa lang siyang nandoon. 1 buwan pa lang siyang nagtatrabaho kay Rafael. At okay naman. Mabait si Rafael. Hindi abusive. Hindi bastos. Tahimik lang. Seryoso. Workaholic. Pero may napansin si Isabel. Ang mukha ni Rafael. Parang pamilyar. Parang nakita na niya. At isang umaga, habang naglalinis siya ng sala, pumasok si Rafael. Mula sa kwarto. Nakapajama pa. Walang suot na t-shirt. Hubad ang dibdib. At napatingin si Isabel. At doon, nakita niya. Nakita niya ang mukha. Nang malinaw. At namutla siya. Nanginig. Kasi kamukha. Kamukha ni Daniel. Eksakto. Ang ilong. Ang mata. Ang ngiti. Ang dating. Parang photocopy. Pero impossible. Kasi si Daniel, driver. Mahirap. Si Rafael, CA. Bilyonaryo. Paano? At nag-isip si Isabel. Baka kambal. Baka kapatid. Baka relative. Kaya lumapit siya. Si Rafael, pwede po bang magtanong? Napalingon si Rafael. Isabel. Ano yun? Sir, may kambal po ba kayo? O may kapatid? Kasi po, may nakita po akong taong kamukha ninyo. Eksakto po. Parang kayo. Napatigil si Rafael. Tumingin kay Isabel. Matagal. At ngumiti. Pero may lungkot sa ngiti. Isabel, wala akong kambal. Pero may kapatid ako. Ang pangalan niya, Daniel. Daniel Santos. Namatay na siya. 3 taon na ang nakakaraan. Napamaang si Isabel. Namatay? Si Daniel. 3 taon na ang nakakaraan. Paano po, sir? Paano po siya namatay? Huminga ng malalim si Rafael. Aksidente. Car accident. Nasa highway. Nag-drive siya ng truck. Nagmamadali. Kasi late na siya. At may truck na counterflow. Nabangga. At namatay on the spot. At napaupo si Isabel. Nanginig. Umiiyak. Kasi si Daniel. Ang Daniel na iniwan niya. Ang Daniel na sinaktan niya. Patay na pala. 3 taon na. Sir, bulong ni Isabel. Umiiyak. Sir, kilala ko po si Daniel. Kilala ko po siya. Boyfriend ko po siya dati. 3 taon na ang nakakaraan. Pero iniwan ko po siya. Kasi mahirap po siya. Kasi maliit po ang sahod niya. Kasi akala ko po, hindi kami magtatagumpay. At ngayon, nalaman ko na lang na patay na pala siya. Nawala na pala siya. At tumayo si Rafael. Lumapit. Tumingin kay Isabel.
Ikaw pala yun. Ikaw si Isabel. Ang babaeng iniwan si Daniel. Ang babaeng nag-break sa kanya dahil sa pera. Tumango si Isabel. Umiiyak pa rin. Opo, sir. Ako po yun. At sorry po. Sorry talaga. Alam ko pong mali ako. Alam ko pong dapat hindi ko siya iniwan. Pero ginawa ko pa rin. At ngayon, wala na siya. At hindi ko na siya makakausap. Hindi ko na siya mapapakinggan. Hindi ko na siya mapapatawad. Huminga ng malalim si Rafael. Isabel, alam mo ba kung anong nangyari kay Daniel after ninyo mag-break? Umiling si Isabel. Nasira siya, Isabel. Nasira ang buhay niya. Umiyak siya araw-araw. Hindi siya kumain ng maayos. Hindi siya natulog ng maayos. At ang pinakamasakit, sinisi niya ang sarili niya. Sinabi niya, kulang siya. Walang kwenta. Walang pera. Walang future. Kaya iniwan mo siya. At tumingin si Rafael sa mga mata ni Isabel. Pero ang hindi mo alam, may plano siya. May pangarap siya. Gusto niyang mag-aral. Gusto niyang umasenso. Gusto niyang maging private driver. Tapos gusto niyang mag-apply sa mas mataas na posisyon. Gusto niyang mag-ipon. Para sa inyo. Para sa future ninyo. Pero iniwan mo siya. At nasira ang lahat. At namula si Isabel. Nahiya. Nagsisi. Kasi ngayon, alam na niya. Mali siya. Sobrang mali. At ang mas masakit pa, Isabel, patuloy ni Rafael. Nung namatay si Daniel, may last message siya sa phone niya. Unsent. Para sa'yo. Sabi niya, Isabel, mahal pa rin kita. Kahit iniwan mo ako. Kahit sinaktan mo ako. Mahal pa rin kita. At sana, balang araw, makita mo ako. Makita mo na nag-succeed na ako. Na naging deserving na ako sa'yo. At umupo si Rafael. Umiiyak na rin. Pero hindi na niya naabot yun. Kasi namatay na siya. At ang message, hindi na niya na-send. At sa gabing iyon, umiyak si Isabel. Sa kwarto niya. Nag-iisa. Umiiyak ng malakas. Kasi ngayon, na-realize niya. Ang lalaking iniwan niya, mahal na mahal siya. Ang lalaking sinaktan niya, willing pa rin siyang magbago para sa kanya. Pero huli na. Kasi wala na siya. Patay na. At sa mga araw na sumunod, naging tahimik si Isabel. Hindi siya masyadong nakikipag-usap kay Rafael. Kasi nahihiya siya. Kasi guilty siya. Kasi alam niyang kuya siya ni Daniel. At alam niyang galit si Rafael sa kanya. Pero isang gabi, kinausap siya ni Rafael. Isabel, magtanong ako. Nag-regret ka ba? Tumango si Isabel. Umiiyak na naman. Opo, sir. Sobra. Nag-regret ako. Sana hindi ko siya iniwan. Sana binigyan ko siya ng chance. Sana naghintay ako. Kasi ngayon, wala na siya. At ako, naiwan akong may guilt. May regret. May sakit. Huminga ng malalim si Rafael. Isabel, alam mo ba kung bakit kita inhire? Umiling si Isabel. Kasi gusto kitang makilala. Gusto kong malaman kung sino ka. Kung bakit mo iniwan si Daniel. Kung ano ang nasa isip mo. At ngayon, alam ko na. Dahil sa pera. Dahil sa practical reasons. Dahil sa takot sa hirap. At tumingin siya kay Isabel. Pero Isabel, alam mo ba kung sino talaga si Daniel? Umiling si Isabel. Hindi po, sir. Driver lang po ang alam ko. Ngumiti si Rafael. Pero may sakit pa rin sa ngiti. Hindi, Isabel. Hindi lang siya driver. Si Daniel, parte siya ng pamilya namin. Parte siya ng Santillan family. Ang totoo, hindi siya Daniel Santos. Siya ay Daniel Santillan. Ang kapatid ko. Ang bunso. Napamaang si Isabel. Hindi makapaniwala. Ano po? Kapatid ninyo po? Tumango si Rafael. Ang tatay namin, si Don Vicente Santillan. Ang founder ng Santillan Logistics. At si Daniel ang bunso.
Ang favorite. Ang pinakamahal. Pero nung bata pa kami, nag-away ang parents namin. Hiwalay. Divorce. At kinuha ng nanay namin si Daniel. Lumipat sila ng ibang bahay. Nagpalit ng apelyido. Naging Santos. Para hindi makilala. At lumaki si Daniel na hindi alam ang totoo. Hindi alam na parte siya ng mayamang pamilya. Hindi alam na may mana siya. Kasi gusto ng nanay namin na lumaki siyang normal. Lumaki siyang simple. Para hindi siya maging spoiled. Para hindi siya maging mayabang. Huminga ng malalim si Rafael. At nung namatay ang nanay namin, 5 years ago, sinabi na sa kanya ang totoo. Sinabi na namin kung sino siya. At nag-offer kami na bumalik siya. Na mag-work sa company. Na maging parte ng business. Pero tumanggi siya. Bakit po? Kasi may girlfriend siya. Ikaw. At sabi niya, gusto muna niyang patunayan sa sarili niya na kaya niyang mag-succeed on his own. Kaya niyang umasenso kahit walang tulong ng pamilya. Kasi gusto niyang maging deserving sa'yo. Gusto niyang ipakita sa'yo na hindi siya simpleng driver lang. Na may future siya. Na kaya niyang buhayin ka. At namula si Isabel. Umiiyak na. Kasi ngayon, na-realize niya. Si Daniel, mayaman pala. Parte pala ng Santillan family. Pero nagtrabaho pa rin bilang driver. Para sa kanya. Para patunayan ang sarili. Pero iniwan mo siya, patuloy ni Rafael. May galit na sa tono. Iniwan mo siya dahil sa pera. Dahil akala mo walang future. At nasira siya. Nasira ang loob niya. At sa galit, sa sakit, nag-decide siyang bumalik sa amin. Nag-work siya sa company. Nag-training. Nag-aral ng operations. Ng management. At naging assistant operations manager siya. Pero hindi pa rin siya masaya. Kasi ikaw pa rin ang nasa isip niya. Ikaw pa rin ang mahal niya. At gusto niya pang makita ka. Gusto niya pang ipakita sa'yo na nag-succeed na siya. Na tama siya. Na deserve ka niya. Pero bago pa niya magawa yun, namatay siya. Aksidente. At naiwan kaming lahat na umiiyak. Naiwan kaming lahat na may regret. At tumingin si Rafael kay Isabel. At kaya kita in-hire, Isabel. Kasi gusto kong makita kung sino ka. Gusto kong malaman kung bakit mo ginawa yun kay Daniel. At ngayon, nakita ko na. Nakita ko na nag-regret ka. Na nagsisisi ka. At kahit galit ako sa'yo, nakikita ko rin na tao ka lang. Na nagkamali ka lang. At lumapit siya. Isabel, alam mo ba kung ano ang last wish ni Daniel? Umiling si Isabel. Gusto niyang tulungan ka. Gusto niyang alagaan ka. Gusto niyang siguruhing okay ka. Kahit iniwan mo siya. Kahit sinaktan mo siya. Kasi mahal niya pa rin. At dahil dyan, ako, bilang kuya niya, tutupad ako sa wish niya. Nagtaka si Isabel. Ano po ibig sabihin ninyo, sir? Ibig kong sabihin, Isabel, tutulong ako sa'yo. Tutulong ako sa pamilya mo. Papag-aralin ko ang kapatid mo. Si Liza. Bibigyan ko ng better job si Mario. At tutulong ako sa nanay mo. Bibigyan ko ng negosyo. Para hindi na siya maghirap. At ikaw, Isabel, mag-aaral ka ulit. Kukunin mo ang kurso na gusto mo. At pagkatapos, mag-work ka sa company namin. Hindi bilang kasambahay. Kundi bilang empleyado. Bilang professional. Umiiyak si Isabel. Sir, bakit? Bakit ninyo gagawin yan? Iniwan ko po si Daniel. Sinaktan ko po siya. Kasi yan ang gusto niya, putol ni Rafael. Yan ang wish niya. At ako, gagawin ko. Para sa kanya. Para sa memory niya. At para sa'yo. Para magkaroon ka ng better life. Para hindi ka na mag-regret. Para hindi ka na maghirap. At niyakap niya si Isabel. At Isabel, patawarin mo na ang sarili mo. Kasi ang pagkakamali, parte ng pagiging tao. Ang importante, natuto ka. Nag-grow ka. At ngayon, may chance ka pang magbago. May chance ka pang maging better. At umiyak si Isabel. Sa dibdib ni Rafael.
Umiiyak ng malakas. Kasi ngayon, na-realize niya. May second chance pa siya. May opportunity pa siyang mag-improve. At lahat yun dahil kay Daniel. Dahil sa lalaking iniwan niya. Dahil sa lalaking nagmahal sa kanya kahit wala na. At mula noon, nagbago ang buhay ni Isabel. Nag-aral siya. Kinuha niya ang business management. Nag-graduate. At nag-work sa Santillan Logistics. Naging assistant sa operations department. At after 5 years, naging operations manager na. At si Liza, nag-graduate din naging teacher. At si Mario, naging supervisor sa construction company na subsidiary ng Santillan. At si Aling Rosa, binigyan ng small sari-sari store business. At okay na ang buhay. At si Isabel, hindi na nag-asawa. Hindi na nag-boyfriend. Kasi para sa kanya, si Daniel pa rin. Kahit wala na. Kahit patay na. Siya pa rin ang mahal niya. Siya pa rin ang nasa puso niya. At every year, sa death anniversary ni Daniel, pumupunta si Isabel sa sementeryo. Dala ang mga bulaklak. Dala ang mga kandila. At nag-uusap siya. Daniel, alam kong huli na. Alam kong wala ka na. Pero gusto kong sabihin sa'yo. Mahal kita. Mahal na mahal. At sorry. Sorry kasi iniwan kita. Sorry kasi sinaktan kita. Sorry kasi hindi kita pinili. Pero ngayon, alam mo na siguro. Alam mo na siguro na nagregret ako. Na nagsisisi ako. At sana, sa kung nasaan ka man, patawarin mo ako. At sana, masaya ka na. Sana, nasa peace ka na. At umiiyak siya. Araw-araw. Taon-taon. Hanggang sa pagtanda niya. At si Rafael, naging malapit kay Isabel. Naging kaibigan. Naging kuya. At tumulong sa kanya throughout her life. Kasi yan ang pangako niya kay Daniel. Yan ang last wish ng kapatid niya. At ngayon, 10 taon na ang nakakaraan mula nung namatay si Daniel. At si Isabel, 36 na taong gulang na. Single pa rin. Nagtatrabaho pa rin. At successful na. Pero may kulang pa rin. May sakit pa rin sa puso. Kasi alam niya, sana hindi siya nag-decide based sa pera. Sana hindi siya nag-judge based sa sahod. Sana binigyan niya ng chance si Daniel. Kasi kung ginawa niya yun, baka kasama pa niya si Daniel ngayon. Baka masaya pa sila. Baka may pamilya na sila. Pero huli na. Kasi wala na si Daniel. At ang natira na lang ay mga memories. Mga regrets. At mga what-ifs. At yan ang ending ng kwentong ito. Ang kwento ni Isabel at Daniel. Ang kwento ng babae na nag-decide based sa pera. At ng lalaki na nagmahal ng totoo. Pero hindi nagkaroon ng happy ending. Kasi ang desisyon gawa na. Ang consequences nandyan na. At ang regret habang buhay nang dadalhin. Ang moral ng kwentong ito, simple lang. Huwag ninyong husgahan ang tao based sa pera. Based sa trabaho. Based sa social status. Kasi maraming tao ang may mas malalim na kwento. Maraming tao ang may mas malaking halaga kaysa sa inaakala ninyo. At ang tunay na yaman, hindi nasusukat sa pera. Hindi nasusukat sa posisyon. Kundi sa puso. Sa pagmamahal. Sa loyalty. Sa faithfulness. At ang desisyon na ginagawa ninyo ngayon may consequences. May impact. At minsan ang impact habang buhay. Kaya mag-isip kayo ng mabuti. Mag-decide kayo ng maayos. Kasi baka ang desisyon na ginawa ninyo ngayon ay ang desisyon na pagsisisihan ninyo buong buhay ninyo. At sa mga taong katulad ni Isabel na nag-decide based sa material na bagay, tandaan ninyo. May consequences yan. May karma yan. At darating ang araw na ma-realize ninyo. Na mali pala kayo. Na dapat hindi pala kayo nag-judge. Na dapat binigyan ninyo ng chance. Pero huli na. Kasi wala na yung tao. Kasi lumipas na ang oras. Kasi nawala na ang opportunity. At sa mga taong katulad ni Daniel, na nagmahal ng totoo, na nagmahal kahit sinaktan, na nagmahal kahit iniwan, tandaan ninyo. Hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo kulang.
Hindi kayo walang kwenta. Ang problema, hindi kayo na-appreciate. Ang problema, hindi kayo nakita. Pero darating din ang araw na makikita kayo. Makikita ang halaga ninyo. At sana, sa araw na yun, masaya pa kayo. Sana, sa araw na yun, buhay pa kayo. Kasi ang pinakamasakit na regret ay ang regret na hindi mo na mababawi. Ang regret na huli ka na. Ang regret na patay na ang tao. Kaya habang buhay pa ang mga taong mahal ninyo, sabihin na ninyo. Ipakita na ninyo. Mahalin na ninyo. Kasi hindi ninyo alam kung hanggang kailan sila nandyan. Hindi ninyo alam kung kailan sila mawawala. At kapag nawala na sila, ang natitira na lang ay mga luha. Mga regrets. At mga what-ifs. Salamat sa pakikinig. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. At sana, na-touch kayo ng kwentong ito. Sana, naalala ninyo kung sino ang importante sa buhay ninyo. At sana, hindi na kayo mag-regret. Hindi na kayo magkamali ng desisyon. Kasi ang buhay, minsan lang. Ang pagkakataon, minsan lang. At ang tao, hindi babalik kapag nawala na. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At mag-comment ng inyong mga kwento. Kung may nag-regret na din kayong desisyon. Kung may taong iniwan ninyo na pagsisihan ninyo. Kung may taong gustong-gusto ninyong makita ulit pero hindi na pwede. Gusto naming marinig ang boses ninyo. Gusto naming maging parte ng journey ninyo. At sa lahat ng nagmamahal, tandaan ninyo. Ang pag-ibig hindi nasusukat sa pera. Ang pag-ibig nasusukat sa puso. Sa pagmamahal. Sa sakripisyo. At yan ang totoo. Yan ang tunay. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat kayo palagi. Mahalin ninyo ang mga taong mahalaga sa inyo. At huwag ninyong sayangin ang pagkakataon. Kasi minsan lang yan. At kapag lumipas na, hindi na babalik. Paalam. At God bless sa inyong lahat.